Isang mapagpalaya at malayang araw sa ating lahat, klase. Tayo muling nagbabalik sa Araling Panlipunan Baitang Pito, Pilipinas sa Timog, Silangang Asya. At ang ating pagtatalakayin sa araw na ito ay patungkol sa heograpiyang pantao ng Timog, Silangang Asya. Bibigyan natin ng diin ang patungkol sa mga pangkat etnolinguistiko, gayon din ng mga relihiyon na kung saan sila ay kabilang. Higit nating mabibigyan ng pagpapahalaga ang kultura at tradisyon ng ating mga kapwa Asyano sa pamamagitan ng pagtukoy at pagtatalakay sa mga bahaging ito sa ating aralin sa araw na ito. Kung kaya't simulan natin sa pag-alam ng mga layunin na dapat nating matamo. Para sa ating mga layunin, narito ang una. Natutukoy ang kahulugan ng pangkat etnolinguistiko, heograpiyang pantao at relihiyon sa sariling pagkakaunawa. Kailangan ay mabigyan mo ng sarili mong pagpapakahulugan batay sa sarili mong pagkakaunawa ang mga sumusunod na salita. Ang ikalawa naman ay naiisa-isa natin ang mga pangkat etnolinguistiko na kilala sa Timog, Silangang Asya. Para naman sa ikatlo't ikaapat na layunin, ay nabibigyang halaga ang mga relihiyon sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga paniniwala ano nga ba yung mga ginagawa ng bawat relihiyon na matatagpuan sa Timog Silangang Asya. Bahagi rin ito ang pagpapahalaga ng relihiyon sa pamamagitan ng paggalang, pagrespeto at pagtanggap anuman ang relihiyon na kanilang kinabibilangan. At ang panghuli ay nakapagsasagot ng isang formatibong pagsusulit sa klase bilang pagtataya ng ating natutunan. Ngunit bago ang lahat, tayo muna ay maglaro ng Guess Who. Magpapakita ng mga larawan ang inyong guro na kung saan ay kailangan ninyong tukuyin kung anong grupo o kung anong pangkat etniko ang kinabibilangan ng bawat larawan. Kailangan nyo ring sabihin ang wikang sinasalita ng pinapakitang pangkat etnolinguistiko o pangkat etniko. Para sa unang larawan, ito ay ang magaling. Ito ay ang Ifugao at ang kanilang sinasalita ay Ifugao Tuwali. Ikalawang larawan, mahusay, sila ay kilala bilang people of the current, ang tausug na kung saan ay nagsasalita naman ng Bisaya. Ikatlong larawan, magaling, ito ay ang Eta na kung saan ang kanilang wikang sinasalita naman ay Sambal. At ang panghuli ay ang mga mahusay, ang Ivata na kung saan ang salitang sinasalita ay Ivatanen. Ang mga bahaging ito o ang mga larawang ito ay nagpapakita ng pangkat etnolinguistiko sapagkat nakikita natin ang grupo ng tao na may pare-parehas na wikang sinasalita. Ngunit higit nating bigyan ng pagdidiin at pagpapalalim ang ating kaalaman sa ating talakayan. Para masigit nating malaman ang mga talakayan, magkaroon muna tayo ng words of the day. Para sa unang salita, ano nga ba ang iyong nalalaman patungkol sa heograpiyang pantao? Magaling, ito ay tumutukoy sa isa sa mga sangay ng heograpiya na kung saan ay tumatalakay sa kultura, kasaysayan, tradisyon at nariyan din ang ugnayan ng tao at kapaligiran. Ikalawa, pangkat etnolinguistiko naman ay tumutukoy sa grupo ng tao na kung saan ay may parehas na wika, kultura, kaugalian at may pinagmulan sa iisang lugar. At ang panghuli ay relihiyon. Ito naman ay mahusay, ang kalipunan o ang koleksyon ng masistemang paniniwala na nag-uugnay sa espiritualidad at moralidad ng isang tao. Halimbawa, ikaw ay bahagi ng Islam. May mga sinusunod ka ritong mga paniniwala at kinikilalang Diyos. Kung ikaw naman ay Kristiyano, ganun din sa Kristiyano, may kailangan kang sundin at kailangan mo mga paniwalaan bilang isang Kristiyano. Ngayon ay alam na natin ang mga salitang kailangan nating malaman na ating gagamitin sa talakayan. Narito ang ating mga dapat pag-usapan. Ang una ay ano-ano nga ba o sino-sino nga ba ang mga pangkat etnolinguistiko na makikita sa Timog Silangang Asya. Ang una sa ating listahan ay ang mga Austronesian na pinaniniwala ang pinagmulan ng lahing Pilipino, lahing Malay, lahing Indonesia o lahing nagmumula
sa Timog Silangang Asya. Karaniwan ang mga Austronesian ay kilala sa pagkakaroon ng tattoo at sa kanilang kinabuhayan o kabuhayan na pagsasaka. Kabilang sa Austronesian ay ang mga Thai. Ang mga Thai ay matatagpuan sa Thailand at ang karaniwang mga kalalakihan ay bahagi ng Budismong Theravada na kung saan ang mga kalalakihan ay nagsisilbi bilang mga monghe. Nariyan din kabilang sa pangkat etnolinguistiko ng Timog Silangang Asya ang grupo ng Mon na kung saan ay makikita naman sa Myanmar. Tanyag at malaki ang naging gampanin at ambag ng mga Mon sa paggamit ng sistemang Pali. Ang sistemang Pali naman ay mga simbolo na ginagamit upang sa pamamaraan ng pagsusulat. Sila rin ang nagpauna ng Budismong Theravada sa Myanmar. Nariyan din kabilang ang Khmer na kung saan naman ay makikita sa Cambodia. Kilala ang Khmer sa pagpapatayo ng mga malalaki, mga matitibay na mga istruktura. At isa sa kanilang pinakatanyag na naitayo ay walang iba kundi ang Angkor Wat. At ang Angkor Wat ay para sa kay Vishnu o maaring kay Shiva, pero sa katotohanan nito ay kay Vishnu na kung saan ay isa sa mga Diyos ng Hinduismo. Ngunit dahil ang Khmer o ang Cambodia ay nasakop na rin ng Budismo, kung kaya't ang Angkor Wat ay nagsilbi na rin bilang isang Budismong templo. Palalimin pa natin ang ating kaalaman, kabilang rin ang mga Javanese na kung saan ay kabilang mula sa Indonesia. Ang mga Javanese naman ay kilala sa paggamit ng wayang na kung saan ay tinatawag bilang shadow theater play at sila rin ay kilala sa paggamit ng instrumentong gamelan. Kabilang naman sa Pilipinas ang mga Tagalog at ang mga Tagalog ang may pinakamalaking porsyento ng taong kinabibilangan ng pangkat etno-linguistiko or pangkat etniko sa ating bansa. Kilalang mga Tagalog sa pagkakaroon ng punto, alae na kung saan ay maririnig sa kanilang wikang sinasalita. Nariyan din ang Tetum. Ang Tetum naman ay mga taong naninirahan sa East Timor. Kilala ang Tetum sa pagsasagawa ng slash and burn na kung saan ay nagsisilbi bilang pagpapataba ng lupa. Ngunit ang slash and burn ay nakasisira sa kagubatan at sa kanilang lupa. At ang panghuli ay ang Taoy. Ang Taoy naman ay makikita maari sa Vietnam at sa Laos na kung saan ay kilala sa pagsasagawa ng brocade weaving. Magaling silang manahi ng tela na kung saan ay may disenyo. Yan ang mga kilalang pangkat etnolinguistiko sa Timog Silangang Asya. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang wikang sinasalita ng mga taong kabilang sa Timog Silangang Asya. Dahil tayo ay mga Austronesian, kabilang ang ating wika sa Malayo-Polynesian. Ano bang ibig sabihin nito? Ang Austronesian ang pinaka-umbrella ng mga wikang Polynesian or Malayo-Polynesian. Bakit kabilang ang mga Tagalog o ang wikang Filipino sa Malayo-Polynesian? Dahil number 1, uso sa atin ang paggamit ng salitang ugat. Nariyan yung ginagamit nating salitang ugat sa wikang ating ginagamit. Tahan, bahay, mga salitang ugat. Nariyan din ang paggamit ng panlapi sa salita maaring unlapi, gitlapi, hulapi, o langkapan na ating ginagamit upang higit nating mapalawak ang isang salita. At nariyan din ang paggamit ng cluster. DY, dalawang magkatabing mga consonant na mga letra. Halimbawa, jeep, DY, na kung saan ay matatagpuan sa wikang Filipino. Alam ba ninyo na ang ating wika ay may pagkakatulad sa ibang wika sa Timog Silangang Asya? Ang ilan sa mga halimbawa nito ay, halimbawa, sa English ay right, sa Tagalog, kanan, sa Malay, kanan, at sa Indonesia naman ay kanan pa rin. Paano naman kapag cat? Ito ay sa Tagalog na kuting, sa Malay ay kuching, at sa Indonesia naman ay kutsing.
Paano naman kapag ang salita ay open? Sa Tagalog ay buka, sa Malay ay buka, gayon din sa Indonesia. Ngunit paano naman ang salitang goat? Ang Tagalog ay kambing, ang Malay ay kambing, at ang Indonesia naman ay kambing pa rin. Nakikita ninyo na pare-parehas ang ilan sa mga salitang ating sinasalita sa Indonesia at sa Malay. Bigyan pa natin ng halimbawa. Para sa English, rock, sa Filipino, bato, sa Indonesia naman ay batu. Nariyan din ang island sa English, sa Filipino naman ay pulo, samantalang sa Indonesia naman ay pulau. Nariyan din ang halimbawang 6 sa English, 6 sa Filipino at 6 naman sa Indonesia. Dito'y makikita natin na magkakalapit ang mga salita dahil tayo ay kabilang sa wikang Polyponesian. Dagdag pa nito, narito naman ang salitang Malay. Sa Malay ang salitang mesa ay meha, ang bola ay bola, ang kalabaw ay kerbaw, taas ay ataas, kanan, kanan pa rin, kambing ay daging kambing, harapan, hadapan, sakit, kasakitan. Tulad ng aking sinabi, ang ating wika ay magkakatulad o ang mga salita ay may pagkakatulad dahil tayo ay nagmula sa wikang Austronesian. Ngayon naman ay maglaro tayong muli ng Guess What? Ako'y magpapakita ng mga simbolo ng mga relihiyon at kailangan ninyong tukuyin kung anong relihiyon ang ipinapakita nito. Para sa ating unang larawan, magaling, ito ay ang Kristyanismo. Ikalawang larawan, mahusay, pinapakita nito ang Budismo o ang Eightfold Path. At ang ikatlo, mahusay, ito naman ay ang simbolo ng Hinduismo. Ikaapat, yan naman ay ang simbolo ng Islam. At ang panghuli ay ang simbolo ng animismo. Ano-ano nga bang pagkakaiba ng mga relihiyong na ito? Halika't tukuyin natin. May 5 relihiyon sa Timog Silangang Asya na nagmula sa India at sa China at naging bahagi na rin ng ating kultura at tradisyon. Para sa unang relihiyon, ito ay ang relihiyong Hinduismo. Kilala ang mga Diyos na si Brahman bilang creator, Vishnu, protector, Shiva, destroyer. Ilan sa kanilang mga pininiwalaan ay ang reincarnation na kung saan kapag daw namatay ang isang tao at siya'y naging isang masamang tao, maaring bumalik ang kanyang kaluluwa sa ibang katawan. Kapag siya ay masama sa katawan ng hayop, ngunit kapag siya ay naging isang mabuting tao sa katawan ng ibang tao. Nariyan din ang paniniwalang karma. Kapag gumawa ka ng masama sa kapwa mo, ay kasamaan din ang babalik sa iyo. Ngunit kapag kabutihan ang iyong ginawa, kabutihan din ang babalik sa iyo. Lahat ng Hindu ay nagnanais ng moksha. Nais nilang magkaroon ng kalayaan mula sa kanilang kasalanan upang kanilang matamo ang nirvana na kung saan pinaniniwalaan ng mga Hindu na ito ang lubos na katahimikan para sa kanilang relihiyon. Bilang unang relihiyon sa buong mundo ang Hinduismo, ito yung nalalapit din sa mga paniniwala ng Budismo. Ano nga ba ang mga paniniwala sa Budismo? Ang Budismo naman ay itinatag ni Siddhartha Gautama Buddha o pinaikling Buddha. Pinaniniwalaan nila ang Four Noble Truth na kung saan ay kailangan daw nating sumunod sa katotohanan. Una, the truth of suffering, na alam natin na tayo talaga ay maghihirap sa ating mundo. Number 2, the truth of the cause of suffering. Bakit nga ba tayo naghihirap? Dahil sa ating mga pagnanasa. Kaya pinaniniwalaan ni Siddhartha Gautama Buddha na kapag naalis natin ang ating pagnanasa, ay magkakaroon tayo ng kaginhawaan sa ating buhay. Ikatlo, the truth of the end of suffering. Tanggalin natin ang ating pagnanasa at mawawala ang ating paghihirap. At pang-apat, the truth of the path to the end of suffering. So simulan natin na alisin ang pagnanasa sapagkat higit nating makikita
kung ano lamang ang kailangan sa ating buhay at hindi tayo mahihirapan sa pang-araw-araw. Halimbawa, kung ang nais mo'y magkaroon ng kotse, magkaroon ng bahay, maging mayaman, maging sikat, ito ay ilan sa mga bahagi ng iyong suffering sapagkat marami kang pagnanasa sa iyong buhay. Higit lalo kung ito ay isang material na bagay. Kabilang din sa paniniwalaan ng mga Budismo ay ang pagpapakita ng 8 landasin sa buhay. So para daw maalis din natin ang ating mga paghihirap, kailangan daw tayo ay may 8 landasin sa buhay. Kabilang rito ang right view, right intentions, right speech, right action, right livelihood, right effort, right concentration, and right mindfulness. Dapat daw ay matuto tayong kontrolin ang ating mga iniisip. Magkaroon tayo ng maayos na tulog. Irespeto ang buhay ng iba. Gayon din ang gumawa ng mabuti sa ibang tao. Sa kabilang banda, isa rin sa mga kilalang relihiyon sa Timog Silangang Asya na kung saan ay marami sa ating bansa ay ang Kristyanismo. Pinaniniwalaan natin na si Kristo ang Diyos ng relihiyong ito at naniniwala rin tayo sa Holy Trinity, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Sinusunod din ng bawat Kristiyano ang 7 sakramento, nariyan ang binyag, kasal, paglalagay ng langis sa noo ng mga malapit ng mamatay na tao, nariyan din ang komunyon at marami pang iba. Higit dapat din nating bigyang pansin ang pagsunod sa 10 utos ng Diyos na kung saan ay tinuturo sa atin ang maging isang mabuting tagapagsunod ni Kristo. Mahalaga rin sa ating mga Kristiyano ang mga sumusunod na kaganapan, ang panahon ng mahal na araw, na kung saan ay ginugunita natin ang kamatayan at ang muling pagkabuhay ni Kristo. Gayon din ang pagkakaroon ng pagdiriwang sa Desyembre bilang ang panahon o ang buwan at araw ng kapanganakan ng ating tagapagligtas. Sa kabilang banda, nariyan din ang relihiyong Islam na pinaniniwalaan na si Allah ang Diyos at si Muhammad naman ang propeta. Quran or Quran ang kanilang banal na aklat na pinagbabatayan ng kanilang mga pag-uugali at ang kanilang mga tinuturo sa kanilang mga kapwa Muslim. Kilala rin ang Islam sa pagkakaroon ng karanasan sa pagpunta sa Kaaba upang mabawasan ang kanilang mga kasalanan. At higit na ipinagbabawal ang pagkain ng baboy, kung kaya't kailangan ang kanilang kinakain lamang ay manok, isda, gulay. Hindi pwede ang baboy. Kilala ang Islam o ang Muslim sa pagkain ng mga halal na pagkain. Kinakaraniwan, ang mga lalaking may kakayahang makapangasawa ng 4 ay pinagbibigyan hanggat kaya nilang mahalin at tustusan ang mga pangangailangan ng mga ito. Kilala rin ang Islam sa 5 haligi. Ito ay ang Shahada, Salat, Zakat, Sawm, at ang Hajj, na kung saan ay kailangang tupdin at sundin ng bawat Muslim sa relihiyong Islam. At ang panghuling relihiyon sa Timog Silangang Asya ay walang iba kundi ang animismo. Ang animismo naman ay ang paniniwala na ang Diyos ay ang kalikasan. Kung kaya't maraming mga Pilipino noong unang panahon bago dumating ang mga Kastila na sumasamba sa kalikasan tulad ng bato, puno at ilog. At pinahalagahan rin ng mga Pilipino at ng mga sinaunang tao ang kabundukan bilang tahanan ng kanilang Diyos. Kung titingnan natin sa Sagada na mayroong paglalagay ng kabaong sa mataas na posisyon o tinatawag bilang hanging coffins, pinaniniwalaan kasi noon na kapag daw mas mataas ang iyong kinalalagyan ay higit ka raw na makapupunta at makaaangat sa langit. Ano pa man ang relihiyon nating klase, ang mahalaga, ang nasa ating puso. Dahil God is love, whoever lives in love,
lives in God and God in them. Kailangan nating isapuso ang sinabi ni John mula sa kanyang mga winika sa Biblia. Hindi mahalaga kung anong relihiyon ang iyong kinabibilangan hanggat marunong kang magmahal, rumespeto, tumanggap ng ibang relihiyon, ang Diyos ay nariyan. Ang pag-ibig ng Diyos ay iyong ibinabahagi at ipinakikita sa ibang tao. At para sa pagtataya ng ating kaalaman, tayo ay maglaro ng real or fake. Kapag sinabi nating real, ibig sabihin tama ang pangungusap. Kapag naman ay mali, sasabihin ay fake. Para sa una, kilala ang Temu sa pagsasagawa ng wayang at punto. Ang tamang sagot ay mahusay, fake, mali. Ikalawa, kilala ang Budismo sa pagsunod sa 8 eightfold paths? Magaling, real. Ikatlo, ang baboy, away, bahay at tulay ay halimbawa ng paggamit ng cluster? Magaling, fake. Ikaapat, dapat lamang ipilit ang relihiyon sa iba upang parehas na maligtas sa kasalanan? At ang tamang sagot ay mali, fake. At ang panghuli, number 5, kilala ang Mon sa pangunguna ng sistemang panulat na Pali? Ang tamang sagot ay real. Magaling klase, nakuha ninyo ang tamang sagot. At para sa mas malalim na kaalaman, narito ang mga sanggunian na maaari ninyong gamitin upang higit ninyong malaman ang ating tinalakay sa araw na ito. Paalam at maraming salamat klase. Magpakatatag sapagkat tayo ang batang matatag.